Taniman na naman ang sibuyas at habang nagsisimula na tayo ng pagtatanim, sumasabay din ang mga umuusbong na problema ng mga onion growers. Pakinggan po natin ang isang leader magsasaka na Bantay Oxy na si Ginoong Jose Jo Vidal. Mga kaibigan, sibuyas ang isa sa mga pangunahing sangkap. Pag tayo ay nagluluto, pag kumakain tayo, hindi maalis yung sibuyas. Yes, oh. Bawang, sibuyas, mga kaibigan. Kamatis, no? Ay ngayon tayo ang lalawigan po ng Occidental Mindoro ay masasabi na nating pangalawa natin. Pangalawa na. Pangalawa na talaga Talagang supplier ng sibuyas. Kaya lang mga kaibigan, mga kapatid, noong ako'y bumili ng sibuyas kamakailan, 1 kilo ay umabot ng 250 yata yun. 250 to 300. Ganyan, 300. Sabi kong ganyan, bakit nung nagtanim kami ng sibuyas, nung binenta ay 60 per kilo. Mataas na yun. Mataas na kayo, swerte ka na nun. Swerte ka na nun. Pero bakit ganon? Ang sabi ganyan kasi, kinold storage, mga ganon. Pero ito, maraming usapin tungkol yan. Ngayon, ang tanong ko ngayon, bakit nagkakaganito ang ating sibuyas? Alam mo, Mar, balikan natin yung nakaraan, siguro 3 or 4 years ago, na hindi ba umabot sa palengke ang sibuyas ng 750? Yes. No, 750. At magtataka ka, bakit biglang nag-shortage? Biglang sabi nga namin, kinulang talaga, nagkaroon ng artificial shortage yung mga taon na yun. Bakit? Kung samantalang di ba may nakarating pa tayo sa Senado ng mga magsasaka na-interview at magkano lang ang bili sa inyo? May 15 pesos, may 8 piso, at ang pinakamahal na 30 hanggang palagay na sila ay bumili ng 50 pesos. No, nabili nila. Hawak kasi ng mga negosyante na yung mga sibuyas natin, yung stock. Kasi wala namang storage itong ating mga farmers kundi mga negosyante may hawak na store at iyon ay pina-store kunwari. I-store nila. Then titingnan, gagawa sila ng mga gimmick na bumababa ang presyo ng sibuyas. Ay, bilhin nyo na yan kasi baka dating ng panahon hindi na kan. At saka mag-import na. Marami silang dahilan. So, yun ang mga ginagawa nila alibay. Para mahawak na nila. Ibig sabihin, kumbaga sa capture na kontrolado na nila yung stock. No? Sila na lang, wala nang ibang may sibuyas. Walang sibuyas sa gobyerno, walang sibuyas sa farmer na may kukumpit dun sa labas. No? Okay. Kung halimbawa nabili niya ng 60 o 70 pesos yung sibuyas, no? Ay hindi na dyan pababayaan niya yung iba dyan mabulok. Bubulokin niya yan. Sabi, di bali mabulok yung kalahati. Binili ko lang naman yan ng 70. Pero itong natitira na pwede pong ibenta, nabebenta ko ng 600. Ay, matsakay mo ang laki ng patong. 600. Ngayon, magugulat ang gobyerno. Magugulat bakit tumabot ng kuhan? Ng 700 sa palengke hanggang 750. Dahil ang angkat na ng mga nagre-retail, 600. Alam nga, ng patungan, siyempre papatungan nila. At wala nagko-control noon. Dahil sabihin nila, ay shortage, kulang pa. Kasi yung iba dyan, hindi na rin doon sa storage nila tinatago yan. Nilalagay na nila sa bodega para doon na kusang mabulok. At uunti nga. Yung binili mo na 60, may bebenta mo na 600, 10 patong yan. Grabe, ilang buwan lang yun. Ganon ang nangyayari sa ibang mga negosyante. Kaya tignan mo, doon sa nung iginisa sila sa Senado at tinanong bakit ganito, yung mga smuggle. Ay samantalang napakarami ng sibuyas. At sasabihin, sige, wag muna tayo mag-import. Tontuwa yung mga yan, pagdating na yung malapit ng paubos na yung sibuyas, wag mag-import. Sabi nila, wag mag-import. Dahil nga, yung mabili nila napakataas, pwede lang ibenta. Yun ang nangyari noon. Yun ang isa na lubugan yung ibang mga magsasaka na kung saan ang kumita ay yung mga negosyante. Sumunod na senaryo, ganito. Bumili uli. At ngayon, ang ginawa naman ng mga ating mga farmers, hindi nila binenta sa mga may-ari ng cold storage o sa mga negosyante. In-storage talaga nila, pinanindigan nila, hinawakan nila. No? Marami yan, nakarating pa ng Mindanao, nakarating ng Laguna, nakarating Cavite, Pampanga, kung saan kung saan may mga malalaking storage. Marami dyan. In-stock nila. At binili nila yan ng mataas sa presyo. Binili nila yan mga 80 hanggang 100 Pero tuwan-tuwa yung mga farmer doon na nabili. No? Ngayon, ang ginawa naman ito ng negosyante dahil ayaw bitawan ng mga farmer yung kanilang sibuyas ay nalibenta doon sa mga negosyante. Ang ginawa nito,
nagkaroon sila ng artificial na pagtaas ng presyo sa pamalihan, sa palengke. Sa merkado. Sa merkado, ginawa nila 250. Uy, nakita na naman na ng Kongreso. Abay, 250 ang presyo ng biga ay ng sibuyas sa palengke. Samantalang, kung pala, 2 buwan pala nakakalipas, ibig sabihin marami pang stock. Kasi noon, nag-meeting kami, pina-inventaryo sa amin, dumating taga BPI, pina-inventaryo sa amin ng Department of Agriculture dahil may gusto raw ng Department of Agriculture na mag-import ang DA. Kasi may shortage daw eh. May shortage. Samantala sabi ko, kaanip lang. Nilahad namin ilan pa ang laman ng storage dito sa Occidental Mindoro. Ilan pa, kasi kasama na ko yung mga kooperatiba na nag-storage sa ibang lugar, sa Laguna, sa Cavite, at lahat, kinuha namin. Marami pa, sabi ko, hawak pa nilang stock. Hindi. Kailangan mag-import na tayo at dahil nga nag-250 at pinatawag na naman doon sa Kongreso, yung mga nag-i-import at sabi nga, bakit ang mahal ng sibuyas? O sige, mag-import. Ibig sabihin sila palang yun ang sikreto. Yun ang sikreto. Sikretong malupit. Malupit. O di anong nangyari? May naaprubahan na import permit na 10. Matapos 10. Ayun, 10. O 10 import permit na kung saan marami pang stock. O pagdating ng September, the end of September, kasi may kontrata ka lang doon sa storage pinaglagyan mo, ay i-pull out nyo na po yung sibuyas nyo. Dahil po, may darating kami na imported. Kailangan alisin nyo po yan. Sa ayaw at sa gusto nyo, ilabas yung sibuyas nyo, bayaran nyo yung storage fee. Ang isang dito yung nabanggit mo yung mga imported may darating. Noong meron akong na-interview na sabi, may nirelease pa lang yung yung permit. Pero kinabukasan ninyo dyan yung barko. Ay paano nga yung barko nakalutang lang sa dagat pala. Pagkapirma na, approve. Ayaw na, pasok na. Ganon katibay ang mga negosyante natin at kung paano talaga nila paglaruan yung ating mga magsasaka. Imagine na doon sa mainland China, dadalhin o Taiwan o kung saan man yung sibuyas. It will took at least 15 days to travel, di ba? Kasi nakasilya mga yan. Talaga ka. Ay magtataka ka, pagkapirma, kasi kababalita ko lang. Tapos kinabukasan sabi sa akin, sir, andyan po na sa Buanga, nagkalat na. Kaya yun ang nangyayari sa atin. Talaga ka. Ngayon ano nangyari po doon sa mga kooperatiba, mga farmers na nag-storage na hinawakan nila dahil alam nila ay tataas ang presyo ng sibuyas dahil mabebenta nila hanggang kahit na 300, okay na. Dahil kahit binili nila 80 hanggang 100, kikita na sila. Pero hindi, nagkandabulok at yung iba na auction. Pag sinabi auction, wala na yun. Bahala na yung buyer kung magkano gusto niyang bilhin yan. Sa ayaw at sa gusto niyo. Kung ayaw niyo, di ba? Mayroong namuhunan na mga kooperatiba, 4 milyon ang nabawi, mahigit 1 milyon lang. Oroy. Mga farmers na kung saan hindi nila maintindihan kung saan nila bebenta at halos ayaw bilhin. Ginawa nila, pina-extend, pinagbigyan sila, pero wala na silang market hanggang sa nabulok. Marami pong nalugi. Yung panahon na yon, unang lugi ng mga noong nakaraan, medyo kumita yung farmer nung tumaas yung presyo, umabot ng 750 dahil nabili medyo nabili. Itong nakaraan naman na sumunod na gusto mag-import, marami na bulok sa storage at tinamaan doon yung mga kooperatiba na may puhunan na pinuutang dahil gusto nga nila kumita, ayun, nagkandabulok yon. At sumunod na naman uli, ganun na rin po uli ang senaryo dahil pinagustuhan na talaga ang imported at naglagay na ng SRP yung gobyerno na 120 pesos per kilo sa pamilihang bayan, no? Kaya ang tinamaan ng gusto ay yung ating mga magsasaka. At siyempre yung namuhunan, kaya nagkandalugi-lugi, marami na bulok sa storage. At makita nyo naman, maski dito sa ating lalawigan, makita nyo marami nagkalat na red bag ng sibuyas, deskalsada at namamaho. Dahil nga walang bumili, dahil na sindikato na naman noong mga kasi ganito lang naman ayaw nyong ibenta sa amin ng ganitong presyo, sige, bulukin nyo sibuyas nyo, mag-i-import kami. Sino pumatay? Parehas nating mga Pilipino, yung mga negosyante pa rin. Alam niyo mga kaibigan, hindi biro yung mamuhunan ka pagka ikaw ay magtatanim. Napakalaki. Dyan, sa 10 lata, 300. 300,000. 300,000. Kasi maggagawa ka pa ng at least meron kang
contingency fund na kung Oo, may nangyari, inuod, Nood, oo. meron kang dudukutin Oo, pa rin. O may allowance sabihin na yan. natin ganyan, na sa 350. So yung 350 na yon na dapat mong puhunan, inutang ha, Inutang mo yun. inutang mo pa yon. Pagkatapos ganun nang babaratin lang. Kaya nga meron na talagang umiiyak ang mga farmers. Hindi Pero naman ngayon, umiiyak. sa tingin po ba ninyo ngayon, ito'y panahon na ng taniman, ng Yes, namumunla na, nagtatanim na ng sibuyas. Ano po ang nakikita mo senaryo? Okay, talagang malalakas ang loob ng ating mga magsasaka. Kahit Oo. na nagkandalugi-lugi na, sige pa rin, tanim Yes. pa rin. Dahil, alam nyo kung bakit ganun. Wala naman sila pinagkakita ang iba. Kung isayang pati yung lupa nila, kung itetenggan nila, pababayaan nila. No? Eh, sige na. Kung baga sa talagang yung ating mga magsasaka, pikit mata at lagi sila sabi, babawi sa susunod. Yun na lang ang nagpapalakas ng loob sa kanila. Sige, kung buwag sa kanila, babawi sa susunod. Yun, sana nga makabawi. Huwag naman yung tuloy-tuloy na talagang hindi na makabangon yung ating mga magsasaka. Yun. Ngayon, sa senaryo, marami nagtanim pa rin. Marami pa rin talaga nagtanim ng sibuyas. No? May mga cold storage na tayo na itinatayo ngayon. Yung sa Watcher ay nandyan, na-inaugurate nung nakaraan. At itong nakaraan lang na, December 3, ay inaugurate naman yung sa Kakibat. No? Na kung saan ay talagang makakatulong yan. Ang dapat lang talaga dyan ay matulungan sila ng puhunan. No? Yung pang-alalay doon sa at merong captured market. Ibig sabihin, tama yung sagip sa kaak ni Senator Kiko Pangilinan na local government to local government unit. Hindi lang kasi yun sa palay kung hindi lahat ng agricultural products ay pwede nating i-market at i-link doon sa mga ibang local government unit na kumakain ng mga sibuyas na hindi nakakapagtanim ng sibuyas. At ito, yung mga naka-storage natin, itago na agad natin yan. At ito yung uti-uti nating ibebenta sa kanila. Isusupply sa kanila hanggang sa maubos. O, dumating man yung imported na sibuyas, wala silang pagbebentahan dahil captured natin yung market. Pero di ba ganito yan ang logic natin diyan, kapag marami ang nagtanim ng sibuyas, dapat ang gobyerno wag mag-import. Kasi namomonitor naman yan di ba? Yung ating mga municipal agriculture office nagmo-monitor Yes. Nagre-report. Pero sana naman totoo yung i-report din naman ng ating mga magsasaka, di ba? Pagkatapos pag na-consolidate nila yan, idadalhin nila sa provincial government, sa provincial agriculture. Ngayon, aalamin nila ilan ang inaasahan natin magiging produksyon nito nagtanim na ito. At yun ang i-report naman sa regional. Pagdating sa region, i-report naman yun sa national. At doon naman pagbabasihan ng national law, hindi tayo pwede mag-import. Sobra pala yung ano natin. Kasi I've heard na ang 40% ng produksyon ng sibuyas ay nanggagaling dito sa Occidental Mindoro. Tama ba yun? Tama, kasi ang ating halos lahat ng munisipyo natin ay nagtatanim na ng sibuyas. Dati magsaysay lang. Magsaysay, San Jose, kalimitan. Ngayon, ang Rizal, marami na. Ang Kalintaan, alam natin, irrigated area yan. Hanggang Paluan. Hanggang Paluan yan. Ang Abra, halos lahat. Lubang at Luwak, meron na rin. Meron na rin. At the same time, ito ring Oriental Mindoro, Bulalakaw at Rojas, nagtatanim na rin ng sibuyas. Kaya sabi natin walang shortage. Ang problema nga lang ay yung pagmamanage. Dahil nga, yung iba ay talagang, katulad nitong sabi ko nga, nung nag-meeting kami, nag-inventory ng sibuyas na marami pa, pero nagtaka nga kami. Pagkatapos ng dahil ang gusto nga ng government. Kasi nga kuminsan, yun ang order sa taas dito sa lalo na sa region. Kinandak yung ng region, yung ipag-inventory dahil nga siya pinaliwanag sa amin na tumaas na raw po ang presyo ng sibuyas sa pamilyahan, 250 na. Kaya kailangan na tayo mag-import. Yung sabi nga namin, 2 buwan pala nakakalipas, marami pa naka-stock na sibuyas dyan, hindi pa tayo pwede mag-import. Pero after ng meeting namin, makalipas lang ang mga 2 linggo, na yun na, nabalitaan namin, approve na yung mga import permit ng mga importer. Ano ang magagawa ng ano? Ano ngayon ang magiging ngipin ng inyong samahan o ng inyong pagiging magsasaka ng sibuyas? Ano ang magiging ngipin nito para pakinggan ng o makakagat man lang sa gobyerno na aray, meron pala doon. Ang Mindoro pala ganito, aray. Yung talagang papakinggan tayo, ano ang nasa isip po ninyo? Ano ang mga plano po ninyo din yan? Yun nga ang sasabi ko, kung hindi man tayo mapakinggan kuminsan dyan sa mga, lalo na yung mga nakapwesto sa gobyerno na walang iniisip o hindi rin paano sila yumaman at hindi rin iniintindi yung kapakanan ng mga magsasaka. No? Dahil ang motibo mo bakit baga kikita ako dito pagtapos naman, wala na rin ako, bahala na ka sa buhay nyo. Hindi sana ganun. Ang dapat gawin talaga ng gobyerno,
farmer to consumer. Indirekta. Oo. At walang kumbaga sa Walang ahente. walang ahente at saka captured yung market. Pwede nating labanan yan. Yun ang ako natin. Pero kung sasabihin, iaasa natin na pipigilan natin yung smuggle, pipigilan natin pag-import, hindi po nangyayari yan eh. Kahit, lalo na yung mga smuggle, ang dami pa rin nakakalusot Sindikato na talaga, sindikato eh. Pero kung ang captured natin, may kausap na tayo, may kasunduan na tayo, isusupply namin ang sibuyas ng ganito lang halaga at huwag ka nang bibili ng sibuyas o kaya doon mismo sa munisipyo na yon ay wala nang papasok na sibuyas kundi sibuyas lang namin o kaya sibuyas ng Nueva Ecija. May kausap na, mag-uusap na yung mayor to mayor, governor to governor. Ito po, kami ang magsusupply dahil wala naman kayong taniman ng sibuyas. Ilan ang consumption nyo rito, kukumputin natin at na kailangan nyo, susupply namin. Yan. Di ibig sabihin, nakasigurado yung farmer na nabili yung kanilang sibuyas dahil may sure market ka nakausap at kasunduan nyo na yon na dapat nyo na sundin dahil yun ay nandun sa batas ng Sagip Saka Act. O napapansin ko dito, ang nag-uusap ay ang Mindoro at saka Nueva Ecija. Oo. Napapansin ko 'yan. Tama. Bakit sabi ko kaya ano ba ang meron sa Nueva Ecija at saka meron sa Mindoro at yung dalawang ito ay parang nagtatanungan, kumusta kayo diyan? Kamusta naman kayo diyan? Tama. Parang yung Sila ang barometro ng bawat isa yung bawat isa rin. Kasi ang Nueva Ecija talagang matagal na nagsisibuyas eh. Simulat sa Paul. Naka-establish sila ng mga market sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas. Meron silang mga outlet doon. Ngayon, itong Mindoro, wala pa eh. Kumbaga sa nakikikan lang sila. Kaya nangyayari, dadayo dito yung mga taga Nueva Ecija, akala ng mga ibang lugar, yung sibuyas na yun ay galing lahat sa Nueva Ecija. Nueva Kasi Ecija, yes. doon naka-storage eh. Oo. At saka nakikipag-deal sa kanila, taga Nueva Taga Nueva Ecija. Ecija. O hindi yung mga taga Mindoro. Pero ganoon ang dapat natin maaksyonan, maayos. Kaya dapat yung ating local government unit dito ay maging gumawa rin ng mga pamamaraan na kung paano talaga yung mga batas o pakipag-unayan at sabayan nila nga, at lagi ko inuulit, maganda yung Sagip Saka Act dahil may protection yon sa mga magsasaka, sa mga produkto, at the same time, mayroong working capital o kaya trading capital na ipapasok doon, lalo na kung ito po ay ang DSWD ay magkakaroon ng ugnayan sa mga local government unit. Yung pondo nila na pambili ng o pambigay doon sa kanilang beneficiary, yung sa allowance subsidy nila, ay pwede agad silang bumawas doon at ibigay na doon sa mga local government unit na magsusupply ng bigas. At least, hindi na mangungutang yung local government unit dahil yung pera ng DSWD para sa purpose ay given. Nandiyan na yun eh, naka-budget na yun eh. Yes. Pwede, mag-uusap na lang, sige, pwede bang i-advance nyo at bibigyan na namin yung bigas. Makakatipid ang gobyerno at siguradong kakain yung ating mga purpose ng masarap na produkto ng ating mga magsasaka. Nasubukan nyo na ba na makipag-ugnayan sa League of Mayors sa ating sa liga ng mga alkalde dito sa lalawigan? Kasi siyempre sila yung mga liga. Yes, nag-uusap ko paano sistema. So nakipag-ugnayan ba kayo sa kanila? Nailatag ba ninyo itong mga ganitong plano o pamamaraan? Hindi pa. Ang nakakausap ko pa lang ay si Mayor Tria. Kasi siya ang presidente. Oo, siya ang nakita ko na meron ng existing na rice processing system. Pero lahat halos dapat mapag-aralan yon, mapag-usapan, gumawa ng mga balangkas na paano ba talaga tayo at ang talagang tutukan natin ay yung kapakanan ng ating mga magsasaka. Kung paano ba talaga natin may angat. Kaya may batas naman na susuporta sa atin at yun ang susundan natin, hindi naman tayo lalabas doon. Kailangan lang implement natin ng tama. Kaya hindi pa kami Ang nakakausap ko pa lang halos, ngayon ay si Bukal Road Agas dahil binibigay ko sa kanya ideya. Kahapon ko pa siya hinahanting kasi halos karating lang. Pero nakita ko sa kanya, at least bumili na siya ng bigas ng magsaysay. At least meron na naka-take off na. Ibig sabihin may initial na pag-uusap yung dalawa at sana humaba yon at marami pa siyang mabigyan. At sana nga yung mga natitira nating bigas pa dito, no? Bigas yun, bigas. yung bigas dito onions na pinag-uusapan natin pero dito. kasama kasi yun doon sa Sagip Saka Act lahat ng agricultural products, pati even yung isda, ay kasama yan doon. Lahat, pati gulay, ay gusto nung doon sa Sagip Saka Act ay may direkta doon sa consumer at mabili ng tamang presyo, hindi nababarat yung mga magsasaka. Okay, so may pagkakataon na makakausap nyo naman si Mayor
Junjun Tria ng Yes, bayan oo. ng Magsaysay, siya na ang pangulo ng liga ng mga Yeah, mayor, oo. no? Siguro through him ay may addressin niyo na maimbitahan din kayo o umupo kayo sa kanilang meeting at ilahad ninyo ito. Kasi kailangan natin, nababanggit mo lagi kanina, na it's the part ng LGU. Yan, di ba? Tama. Oo. At sabi ko nga, nung inauguration, at talagang binanggit din minention ni Mayor Tria, yung pangalan ko, kasi nung Okay, inauguration, oo. no? Dahil nga, before na ma-inaugurate yung kanilang RPS, no? Ay, binigyan ko na siya ng idea. Kasi noong that time noon, namumroblema ang mga magsasaka kung saan ibibenta. Oo. Naghahanap kami ngayon ng paggilingan na maganda. Mm-mm. May nakapag-tip sa akin na sa Magsaysay, merong RPS na maganda kaso hindi pa nag-operate. Doon tayo bago pa lang sige, wala kami yung sa Watcher naman hindi pa rin talaga nag-operate, ginagawa pa lang, no. Kaya Mayor, kung gusto niyo po talaga matulungan yung mga magsasaka, particular yung mga magsasaka natin sa Magsaysay, ay imbitahan nyo lang po ako at ibibigay ko po yung idea kung paano tayo i-workout po yan. At kung gusto nyo, mamasyal tayo ng UP Los Baños, kausapin natin yung mayor doon para magkaroon initial. At si Mayor Punocon ay kaibigan po ni Kiko Pangilinan, ni Senator Kiko Pangilinan na siyang bumalangkas ng batas na yan, ay sigurado po matutulungan po tayo. At kung ito po ay nagmaterialize, tayo po yung kauna-unahang magkakaroon ng model o kaya showcase na makikita ng ibang mga probinsya at sana po ma-replicate yan, magamit din po nila at nang matulungan naman ang ating mga magsasaka ng buong Pilipinas. Okay, bago ma-replicate yan, kinakailangan muna maging konkreto Yes, oo. ang ating dyan, ang gagawin. So, nasa iyo po ang pagkakataon, sir, na nais nyo pang ipahayon tungkol po dito sa pinag-uusapan nating sibuyas. Ano mga dapat na gawin? Ano pa ang dapat na aksyon ng ating pamalaan, ng mga magsasaka ngayon na talagang hindi mapigilan na nagtanim na ng sibuyas ngayong panahon na ito? Nasa iyo pagkakataon, sir. Okay, ganito po. Ang ating pong ang harvest po natin ng sibuyas o volume na binuproduce po ng Occidental Mindoro na sibuyas ay talagang sobra-sobra. Kumbaga sa kung malaki po ang surplus natin, no? Kung paasahan lang po natin yung mga cold storage na narito sa ating lalawigan ay hindi po sasapat yan. Kaya po makikita nyo truck-truck ang niluluwas na binibili dito sa atin. Pero kung meron po halimbawang storage na sa Laguna, makikipag-usap na po tayo para po at kung Laguna rin lang naman ang ating captured na market, ay makapag-usap na po tayo doon at doon na tayo mag-storage. Dahil kung panahon ng bagyuhan at kaya ang hirap po ng pagbabiyahe, ay mahirap po talaga. Pero mas maganda kung nandun na nakalagak at madali natin mai-release, no? Yun po sana ang mga sistema. Pero kung mas maganda, kung makakapagtayo pa rin tayo ng mga storage na rito, para talagang napakarami po talaga ng nagtatanim ng sibuyas sa ating lalawigan. At kung ganun po, ang mangyayari na talagang mapapangalagaan at kikita talaga ang magsasaka, ay naku po, halos lahat po ng ating magsasaka siguro ngayon na walang second crop ng palay ay mag-ship into onion production, no? Magtatanim po talaga si boss dahil medyo mas malaki po ang kita. Alam niyo po noong mahal ang sibuyas, wala pa ang unit ng motor, ay bayad na po ang nagtanim ng sibuyas. Inaantay na lang niya dahil kumita sa sibuyas. Pero ngayon po, ang mga magsisibuyas po natin ay nagbabayad po ng utang at utang pa rin ang pagtatanim nila itong panahon na ito. Kaya po sana, pahunin po uli natin ang ating mga magsisibuyas, tulungan po natin sa pamamagitan po ng ating gobyerno. May kasabihan nga po tayo na ang pagtatanim ng sibuyas ay parang sugal. Minsan tabla, may panalo o talo. Pero ang Mindoreños na magsasaka ng sibuyas ay di umaatras. Muli, manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating RMN News Network Nationwide, sa ating pong YouTube channel at sa ating FB page. Ako po ang inyong abang lingkod, Mararo po, at your service.